bang ano, Marlon? Para bang sige, sabihin na natin hindi niya feel, hindi niya type si Sergeant Gutesa, Marlon. Pero bakit kailangan niyang panindigan at i-focus ang kanyang enerhiyan to always invalidate Master Sergeant Gutesa? Kasi sinabi niya dito, naglalabas kasi ang mga balita, Marlon, na si Sergeant Gutesa ay kinukupkop ng Philippine Marines to protect him. Pero meron siya nilabas as per verification made with the Marine Commandant Major General Vince Blanco through fellow cavaliers. Gutesa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we get? This is as in response to what Marcoleta said na nandun nga kinukupkop si Gutesa ng mga Marines. At sinabi rin yun ni dating Congressman Mike Defensor, di ba? Na si Gutesa ay hindi po kasi alam mo ang pinag-ugatan niyan, Pam, may mga lumalabas na troll na bumaliktad na raw ang Gutesa. Na ibig sabihin, iwiin na niya yung kanyang testimony. Yun ang naratibo ngayon ng administrasyong ito. At bukod doon, siyempre, yung affidavit niya na hinahanapan nila ng butas at isyong technical. Unang-una, doon sa konteksto na sinabi ni Senator Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na ang nasa pangangalaga ng Marines, si Master Sergeant Orly Gutesa, ay hindi naman ito sinasabi na yung mismong Philippine Marines. Once a Marines is always a Marines. Pwede naman na ang kumukupkop kay Sergeant Gutesa ay mga dati niyang kasamahan sa Philippine Marines. At bakit masyadong issue kay Senator Ping Lacson ang kinaroroonan ngayon ng isang Sergeant Gutesa? Hindi, Marlon, kasi ang nakita ko rin online, 'di ba yung mga Tesla cars? Yes, oo. Kasi parang dun sa dashboard niya, na-identify niya, although ganun na rin naman yung mga sasakyan ngayon, di ba? Kapag may malapit sa'yo, merong parang alarm system to notify you na may madikit na sasakyan, tapos yung di ba yung yung sensor na nakakairita minsan. Alam mo ba, may sa US kasi, kung saan talamak yung Tesla, kapag meron silang ginawa na test drive sa gabi sa sementeryo. Tapos nakikita sa dashboard, dun sa monitor, na merong malapit na tao sa sasakyan nila. Tapos kapag pinaling nila yung mga camera nila sa labas, wala namang tao. So parang it's saying na may spirit, may tao, may ghost. Interesting yan. Share mo naman yung video. Kasi nababasa sa nakikita sa dashboard ng Tesla. Tapos tumutunog yung sensor. Pero, alam mo ba ang panahon ngayon, ang katatakutan naman, sabi ni Dino Guan. Tapos tingnan mo naman yung profile pic niya, Coke. Ang nakakatakot ngayon, yung gobyerno o administrasyon ni Marcos. Nako, totoo ka naman dyan, maniwala tayo dyan sa sinasabi mo. Nakakatakot yung administrasyong Marcos na pwedeng ipagurgor yung mga kalaban nila. At ang higit pang nakakatakot, yung nabubunyag ngayon na Ghost Project. Alam mo ba sa mga parties ngayon, Marlon, mga Halloween parties, maraming naghahanap ng costume ni Saldico, costume nila Bryce Hernandez, costume ng Martin Romualdez. May nakita na akong meme na naka-DPWH. Ginagawang horror, no? Tapos nasa trick or treat sila. Ang tawag dito, kung ako nga magiging isang horror costume, I want to be a Stella Kimbo. Kailangan natin, Marlon, balikan ang isang Stella Kimbo. Hindi pwedeng si Stella Kimbo malayang nandyan at nagre-relax at hindi nababanggit ang pangalan. Hindi pwede. Dapat pala, Pam, si Laila nung pumunta sa trick or treat, sumali sa trick or treat, dapat pala ganun ang costume niya, no? Stella Kimbo. Nawala audio mo, Pam? Nawala audio mo? Ako may audio, no? Si Pam po nawala audio. Hello? Is my audio back? Okay na. Sorry. Si Laila kasi binihisan ko ng pumpkin, Marlon. Pinost ko sa community yan ng Tapos nagtatanong siya, sabi niya, nakakatakot na ba ako? Para matakot ko yung mga kurap dyan? Ganon. Isipin mo naman pagka si Lisa Araneta Marcos, ang bihisa mo ng pumpkin. Tapos nakalabas pa ang dila. Hindi, pero matipid. Ano to, Pam? Nakakatakot o nakakabwisit? Ano yun, Marlon? Kapag naglisa ka, matipid yun na costume kasi kukuha ka lang ng duster. Yung duster mo, maglagay ka lang ng throw pillow sa tiyan mo. Diba? Ganun lang naman siya. Tapos yung mukha, wala ka na konti. wala ka na ayusin doon. Built-in. Built-in, kagaya ng kagwapuhan mong kiniklaim lagi. Uy, Marlon, nabanggit mo yung gurguran.
nabanggit mo yung gurguran, ilagay ko lang to. Alam mo ba, sa balita, ayon sa GMA Public Affairs, 4 nasawi sa pag-atake ng US military sa isang hinihinalang drug vessel. 4 na lalaki ang nagsawi sa pag-atake ng US military sa isang hinihinalang drug vessel sa Eastern Pacific nitong Miyerkules. At kahapon lang ba to? Ano na ba ngayon? 31 na ba ngayon? Yes, 31. 31 na pala ngayon. So, nung 29, ayon ito kay US Defense Secretary Pete Hegseth ng Reuters. Alam mo, Marlon, meron din nakuha tayo online na larawan ng paggugurgur na yan o pagsabog na yan. Tingnan mo, ha? Maikli lang. Ito maaari ay isang vessel na dumadaan sa area of responsibility ng US, ng teritoryo nila. So, Marlon, ang emphasis ko kasi dyan is, hinihinala pa lang. Ano pa lang, parang code pa lang sa kanila, naparating pa lang sa kanila, suspicion pa lang na it is highly likely that this vessel would bring in the contrabando in the US. Pero tingnan mo, yung hinihinala ka pa lang, pinasabog ka na, ginurgur ka na. Ganon katindi, ganon kaseryoso yung war on drugs na meron ng isang Trump administration. Saka yung hinihinala pa lang, ibig sabihin pa, ginurgur na nila and grabe yung ginawa nila, no? Yung resources na ginamit ng gobyerno dyan, talagang gumamit ng anumang klaseng pagpapasabog. Tapos hinihinala pa lang, ibig sabihin, walang nangyaring due process. Yung gusto ng isang Marcos administration na dapat pagka may pinaghihinalaan na sangkot ay pinagbabawal na kasuhan, di ba, dumaan sa tamang proseso. Samantalang ito, pinaka-powerful na bansa sa buong mundo, ganyan na ang sistema noong kanilang pakikidigma kontra droga. Kasi Marlon, hindi ko din naiintindihan na bakit mo bibigyan ng due process yung isang masamang hangarin para sa bayan mo, para sa bansa mo. Kasi parang right there, gagawin ko na. Sabi nga sa comments, Marlon, kapag ito, yung senaryong yan nangyari sa Pilipinas, magsisisigaw na naman yung mga human rights advocates and all. But then, most of the time, human rights advocates, Marlon, sino ba pinagtatanggol niyan? Yung mga suspect, imbes na yung mga biktima. Kung suspect, di ba, gumurgo, an eye for an eye. For me, this time, sa mga panahon ngayon na meron tong ginagawang administration natin, Marlon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Dapat ganun. Kung anong ginawa mo, dapat yun. Ganun din sa'yo. Tama. Yung sinasabi mong hindi mo maintindihan na bakit kailangan na ng due process. Ngayon, unti-unti ko nang ngayon, medyo malinaw na sa akin at naiintindihan ko na kung bakit ganun na lamang binibaby ng Marcos administration ang mga sangkot o sindikato sa pinagbabawal na Kasi unang-una pa, ano ba ang issue kay Marcos Jr. na hanggang ngayon tinatanggihan niya? Diba? So yung paggamit ng ipinagbabawal na at tumatanggi siya ng magpasailalim sa air follicle drug test. Pangalawa, asa na yung mga mastermind? The mere fact na binibaby mo yung mga tulak, the mere fact na wala kang follow-up operations para matuntun kung sino man ang mastermind, katulad nung nangyari sa Alitagtag drug bust, malamang sa malamang na sila na mismo ang protector o ilan na mismo ang nasa gobyerno, ang operator mismo o sangkot mismo at nagpapalaganap mismo ng ipinagbabawal na At isa rin sa pinaniniwalaan ko ngayon na kaya galit na galit ang mga ito sa pamilya Duterte dahil si Pangulong Rodrigo Roa Duterte lamang ang bukod-tanging presidente ng Pilipinas na halos na wipe out, na walis at nasukol ang sindikato ng ipinagbabawal na na ang sindikato ng kriminalidad na wipe out din lalo ni PRRD yung mga teroristang makakaliwang grupo na kaalyado naman ngayon ng Marcos administration. Sa lahat ng nasagasaan dahil sa kamay na bakal na ipinatupad ni Tatay Digong, nagkampi-kampi sila ngayon para makaganti at hindi na makabalik kailan pa man sa palasyo ng Malacanang ang sino man sa isang miyembro ng pamilya Duterte. Hindi kaya, Marlon, dahil nasagasaan ni Tatay Digong yung kanilang negosyo nung panahon na siya ang nakaupo, di ba sa mga pelikula, Marlon, ang mga kontrabando mo pag naagaw ng iba, hahanapin at babalikan mo yan, aangkinin mo ulit yan. So maaari kayang nasagasaan sila at nakapagbayad doon sa mga katransaksyon nila nang wala sa kanila yung mga kontrabando. Tapos ngayon, sa pagiging talamak ng transaksyon na yan, doon nila binabawi yung mga nawala sa kanila dahil meron silang kung hindi ka magbabayad kay mastermind, Marlon, gurgur ka. Alam natin yan, sa pelikula pa lang nakikita na natin yan. Baka ganun nangyari. Maaring hindi na nila ma-recover pa yung iba pang mga ebidensya na nasamsam during Duterte administration. No? Pero ang nakabalik na ngayon sa pwesto, yung mga tao, politiko, personalidad na kasama sa drug list ni PRRD. Huwag natin kalimutan, si Congressman Kung Hung. Hindi ko sinasabi
nasangkot sa ipinagbabawal na G ang isang congressman Kungong, pero kasama kasama siya sa drug watch list ni PRRD. And wag din na, kaya hindi malayo Pam, no, na ang kuntsabahan ngayon ng mafia patungkol sa infrastructure scam sa flood control project. Ang mafia para salaulain ang pondo at kaban ng bayan ng ng mamayang Pilipino. Saka yung mafia ng sindikato sa ipinagbabawal na G ay nagsasama-sama na. Katuwang pa nga nila yung teroristang makakaliwang grupo. Lahat ng mga masasama, nagsama-sama na ngayon para labanan si PRRD. Grabe, no? Tapos, sige, naging successful sila somehow doon sa pagpapakidnap doon sa mama kay Tatay Digong. Ito naman sila hindi matahimik kay VP Sara, no? Kawawa din si VP Sara, bugbog sarado. Totoo, Pam. Totoo. Ang kahit pa paano, ang pinaka-silver lining dito, Pam, kahit anong paninira ang ginagawa nila kay VP Sara. At talagang todo focus, ang wala hanggang ngayon, walang maipagmalaking proyekto ang Marcos administration. Pinaka-proyekto nila para ay durugin lang si PRRD at saka si Vice President Sara Duterte. Pero hanggang ngayon, nananatiling mataas ang trust and approval ratings nito sa sambayan ng Pilipinas. Oo nga, no? Sabi mo nga, parang may nanipula pa yung kay Marcos ng ganun-ganun na lang. Yung manipulation na yung bababa pa rin, Marlon. Ang Marcos na umiyak na, may paiyak-iyak pa at natawa ko doon sa sinabi ni Atty. Vic Rodriguez doon sa vlog niya na doon sa Tinig May Sub. I-follow niyo po. Nung isang araw na. Sabi niya na huwag kayong maniwala sa luha ng buhaya. Yung crocodile, crocodile tears. Oo nga, Marlon. Yung maniwala ron. And sabi ko, okay yun. Tama naman talaga. Pero ang Vice President Sara Duterte, ang bigat na ng pinagdaraanan ng pamilya niya ngayon. Higit lalo, ilang buwan na ang si PRRD sa ICC. Tapos, unti-unting nawawalan ng tsansa na makalaya siya ngayon dahil hindi pinahintulutan yung interim release niya at saka kung ano-ano pa mga apela na talagang kinokontra ng ICC. No? Pero wala tayong nakikita na isang Vice President Sara Duterte na pumapatak ang luha. Na may crocodile tears na maituturing. No? Kasi, Marlon, I think the best thing about the Dutertes is that they're very real. Basta Duterte is the most expressive, but hindi siya umiiyak. Nagagalit siya. Siguro yung luha niya, yung galit niya, no? Kung i-convert mo ng luha yung mga galit at puot meron sa puso ni Mayor Baste, lalo na nung sa Davao, nung nag-organize ng mga peace rally na ganyan, to bring home PRRD, yung galit niya, siguro katerbang ano na yun, Marlon, tangke ng luha yung kapalit nun, no? Bilang anak. Napaka-expressive ng isang Mayor Baste, di ba? Huwag natin kalimutan pa, nung ultimo kalyado niya, nung nasa Angeles, di ba? Meron siyang kinall out na nasa alo sabihin niya, nasan ka? Bakit ayaw mo lumabas ngayon lumaban? Diba? Si Bongo, kinolad niya si Bongo. Kinolad si Senator Bongo, di ba? Yung ganun ka prangka at napaka-expressive ng isang Mayor Baste. And Pam, ang medyo nakaka-mangha pa ngayon at nakaka-proud, nakakahanga, yung pagiging matapang na rin lalo. Dati na matapang ang Congressman Pulong. Yung ngayon Pam, si Manong Pulong talagang nakikipag-head-on. Lahat binabara niya. Lahat sinosopla niya at lahat talagang binabatikos niya kapag may kapalpakan at katarantaduhan ginagawa ng gobyerno nito. Oo, kailangan talaga nilang mag-rally behind VP Sara. Even if VP Sara is not the ate. Mas matanda si Pulong, di ba? Alam nila dapat siyang protektahan dahil second highest position. Tapos alam nilang puno din ng gawain ang kanyang mga kamay ngayon, ang plato ba na sinasabi, full plate. Tapos yan, kailangan ni Kong Pulong to step up and have VP Sara's back. Ganon din si Mayor Baste. And then the rest others, alam mo, makikita mo ngayon Marlon, ang naging United Duterte family, even if nasa modern setup sila di ba? Mga pamangkin, yung mga sila Kitty. Si Kitty, di ba? Sila Kong Omar. Yes, oo. Salitan yan, Marlon. Nabanggit na nga ni VP Sara na talagang this coming holiday season, talagang magsasalitan sila doon para merong makapiling na family member si PRRD. Yan ang kagandahan. Pero Marlon nananatiling hindi maganda ang direksyon ng part 2 ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Ping Lacson Bakit? Ito, Marlon, may sinasabi na naman kasi ang lolo mo. Oops, wait yan. Hindi yan. I-remove ko lang yung video, Ito, para bang Marlon? Para bang, sige, sabihin na natin hindi niya feel, hindi niya type si Sergeant Gutesa, Marlon. Pero bakit kailangan niyang panindigan at i-focus ang kanyang enerhiyan to always invalidate
Master Sergeant Gutesa. Kasi sinabi niya dito, naglalabasan kasi ang mga balita, Marlon, na si Sergeant Gutesa ay kinukup-kup ng Philippine Marines to protect him. Pero meron siya nilabas as per verification made with the Marine Commandant Major General Vince Blanco through fellow Cavaliers. Gutesa is not and has never been under their custody. How much more fakery can we get? This is as in response to what Marcoleta said na nandun nga kinukup-kup si Gutesa ng mga Marines. At sinabi rin yun ni dating Congressman Mike Defensor, di ba? Na si Gutesa ay hindi po kasi alam mo ang pinag-ugatan niyan, Pam, may mga lumalabas na troll na bumaliktad na raw ang Gutesa. Na ibig sabihin, na niya yung kanyang testimony. Yun ang naratibo ngayon ng administrasyong ito. At bukod doon, siyempre yung affidavit niya na hinahanapan nila ng butas at isyong technical. Pam, unang-una, doon sa konteksto na sinabi ni Senator Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na ang nasa pangangalaga ng Marines, si Master Sergeant Orly Gutesa, ay hindi naman ito sinasabi na yung mismong Philippine Marines, Pam. Once a Marines is always a Marines. Pwede naman na ang kumukup kay Sergeant Gutesa ay mga dati niyang kasamahan sa Philippine Marines. At bakit masyadong issue kay Senator Ping Lacson ang kinaroroonan ngayon ng isang Sergeant Gutesa? May naging issue rin ba nung panahon na si Senator Ping Lacson naman na nagtatago? Pinilit ba siya? Meron bang mga nagtangka rin na alamin kung saan siya nagtago at sino kumukup sa kanya? Naranasan ni Senator Ping Lacson na magipit ng administrasyon, no? Dapat ang simpatsya at dapat yung luwag ng kalooban ay na kay Sergeant Gutesa. Nakapagtataka lang, bakit gano'n na lamang ang pagtingin ng isang Senator Ping Lacson kay Sergeant Gutesa na walang ibang hangad lang naman ay magsabi ng totoo, alinsunod o base sa kanyang naranasan na ginamit sila bilang tagapaghatid ng limpak-limpak na pera sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez at Saldico. Hindi ko mawari sa kanya why the need to always invalidate Gutesa, which makes Gutesa now the most credible na sinasabi din naman ni Senator Marcoleta. Kasi Marlon, di ba, ang laging binabatong puno yung mabunga. Bakit mo nga naman babatuhin yung puno na wala ka namang makukuhang o babagsak na bunga diyan, di ba? So ibig sabihin, ganun kapuno, ganun kasapak ang meron na impormasyon o ganun kasulido ang istorya ng isang Sergeant Gutesa. Para lagi ninyong buhusan ng inyong mga effort, ng inyong mga oras na siya ay talagang i-invalidate. Even to the point na, Marlon, ang sinasabi ay behind the smear campaign against Master Sergeant Gutesa, are Martin Romualdez and Zaldico. So ibig sabihin, Marlon, may kamay pa rin si Zaldico sa lahat ng nangyayari dito kahit siya ay, puga na sa ibang bansa? Hanggat hindi tinatanggalan ng passport ang Zaldico, doon pa lang tayo naniniwala na wala ng kamay ang Zaldico sa mga pangyayari ngayon kung paano pagtakpan yung katotohanan. Nakakakilos pa eh. Ginagawa tayong estupido ng administrasyon ito. Pinapaniwala tayo na kontra corruption sila. Pero sa totoo lang, pinagtatakpan nila ang isa't isa at hindi lamang nila makuwang hayagan na maipagtanggol ngayon si Zaldico dahil sa mga naglalabasan impormasyon at detalye kung paano sinalaula yung budget natin. So ganyan din Marlon, nakakalungkot na marami talaga na nagbubulag-bulagan din because dyan nga sa sinabi na yan na yung sabi kasi ni Marlon, ni former Congressman Mike Defensor na mayroon ngang mga nahuli na mga Marines na parang umaaligid kay Gutesa. Nasa record nila yan, hindi ko alam kung papatayin siya or intel lang yon ang sabi ni This one hindi siya firm dito na alam niya. Meron siyang somehow hesitation na hindi niya alam, but then if you want to know, meron nasa record. Kasi nandiyan sa statement niya eh. Kaya lang Marlon, ito yung mga ito yung sinasabi natin, yung mga taong tumititig at tumitingin lang at nagbubulag-bulagan, nagbibingihan sa pagkatao ng isang Captain Marisa Martinez, kung siya, spokesperson ng Philippine Navy, kung saan sinabi niya, these are unverified information and these are speculative statements. Wala namang kino-confirm si Mike Defensor eh. So, why do you need now na maging defensive, in defense mode na parang, let's counter that statement? Pag nakakalungkot no, hindi lang natin alam kung gaano katagal ang nilagay sa serbisyo ng isang Sergeant Gutesa. Pero sa pagkakaalam ko pa mismong si Colonel Ariel Crubin ang nagsabi na at pinagtanong niya kung sino si Master Marine Sergeant Gutesa, no. Naging bayani ng kasundaluhan
ang si Sergeant Gutesa kasi bahagi siya pa nung all-out war during ERAP administration. At nung ERAP administration, ang chief of police nun, nakatuwang naman nila na nangangalaga ng seguridad at kaayusan, ang chief of police nun ay si dating Senator Ping Lacson. Tapos, kabila ng pagiging bayani ng isang Sergeant Gutesa, yung unit na pinagsilbihan mo at buong buhay mo itinaya mo sa bayan mo at sa unit na pinakamamahal mo, yung Philippine Marines at Philippine Navy. Andyan pa na parang pinagwawalang bahala lang ng Philippine Marines hierarchy ngayon na may nagtatangka sa buhay ng dati nilang kasamahan at dati nilang naging bayani. Parang ano lang to, Marlon, kung ibabalik natin sa mga naging unang senaryo, si Master Sergeant Gutesa ay isang Jonathan Morales. No, na ito nagsusumigaw, itong ebidensya, ito ang aking istorya. Ganon din nung lumabas si Sir J.M. Morales, Marlon. Ito ang istorya, ito ang dokumento. Ako ang may pirma niyan sa dokumentong yan. Ito ang alam kong istorya, bla bla bla. Tapos pilit siyang ini-invalidate. Hanggang sa tinabunan na ng tinabunan si Jonathan Morales tungkol dyan sa PIDEA leaks. Pero maaaring natubunan yung senaryo, yung maaaring natabunan yung kanyang minsang naging entablado, pero umaalingasaw pa rin yung issue na kanya namang kinikwento at pinagtatanggol at pinaglalaban. Ganyan din, ako Marlon, wala akong inaasahan sa part 2 ng Blue Ribbon. Wala. Binanggit mo si Agent Jonathan Morales. No? Shoutout sa'yo, kuya. Ganyan Hi, din, sir. Ganyan din ang sitwasyon ngayon ng isang Colonel Grijaldo. Ang yung chilling effect na ginagawa ng administrasyong ito. Higit lalo ng Senate Blue Ribbon Committee na dapat impartial ang isang Blue Ribbon Committee na dapat ang sino mang testigo na may mahalagang detalye na pwedeng ma-share para sa ikalilinaw ng lahat. Higit lalo ang nakataya rito ay yung bilyon-trilyong piso na pera ng taong bayan na ninakaw ng mga kawatan sa gobyerno. Mas pinagtutuunan ng pansin nila para i-discredit yung mga testigo. Isang halimbawa rito, si Sergeant Gutesa. Nakakalungkot pa. Nakakalungkot. Bakit, Marlon, yung mga units na yan, such as the Philippine Marines, Marlon, hindi naman yan lalabas at lulutang para sabihin, yes, nasa amin si Gutesa. Di ba? Gusto nyo, ano usually ang ginagawa sa mga units na yan, Marlon, kapag talagang they stand firm sa kung ano yung gustong ng puso nilang ilaban. Budget, tatanggalin. Yung pinaka-head ninyo, i-floating. Kung hindi i-floating, tatanggalin. Tapos, mag-uupo ng isang bully para magulo ang sitwasyon at magkusa na lang mag-resign, mag-retire yung mga tao. Ganyan. Ayaw nila ng kapayapaan. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nila. Gusto nila laging may, kasi ganyan yung sitwasyon ng utak nila, Marlon. Walang tino, walang peace. Gusto nila laging magulo. So, it tends to reflect na yung dapat kung ano ang state of mind ko, it should be the same state of mind ng aking mga constituent, di ba? Ganun Pero ako, Pam, itong ginagawa nila to, sige lang. Kasi habang ginigipit nyo, at kapag may nangyari palalo kay Sergeant Gutesa, lalong mag-aalab, lalong mag-iinit, at lalong magagalit yung mga disgruntled na men and uniform mula sa Armed Forces of the Philippines, pati na rin sa Philippine National Police. Oo nga, Marlon, ito nakakatuwa yung kanyang comment. Unbelievable kayo, impressive, parang hinuhugot ninyo the word out of our minds. Kasi alam nyo, maaring si Jose Solayaw, hindi maaari makakapantay ang puso natin sa pagmamahal sa bansang ito. Kaya kapag yung puso natin konektado sa isip natin, iisa ang salitang nasasabi. So mahal mo ang bansa, mahal namin ang bansa. So para kayong gabi ng lagim, sumasanib kayo, sumasapi sa amin ni Marlon ngayon. Baka nga hindi na namin salita to, baka ikaw na to. Marlon, pagalawin ang baso. Hindi mo na sabihin, Marlon, babe. Marlon. Kuya Jose, thank you at na-appreciate mo. Kasi alam namin na marami tayong ganito. Alam namin na marami na tayong nakakapag-isip ngayon ng tama na ayon at hindi na tayo magpapabudol. Higit lalo sa mga pinapalabas nilang maling naratibo at pinapalabas nilang maling impormasyon. Mapagtakpan lamang nila ang katarantaduhan, kabulastugan at talamak na nakawan sa administrasyon ng bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Totoo yan, no? Parang lagi, Marlon, kapag napapanood ko yung Spokes Hour ni Attorney Harry Roque, maganda yung extra niya Yung I love my country and it is the only country I have. Diba? Laging ganun yung sinasabi niya na totoo naman, tayong mga walang kapasidad na kapag nagkaroon ng kung anumang digmaan dito sa ating bansa, ito tayo talaga mananatili at dito tayo papanaw. Hindi tayo kagaya ng Zaldico na may eroplanong magdadala sa kanya sa kung saan ni Martin Romualdez Marlon na sinasabing wala siyang air assets. Ha?
Sigurado ka? Wala. Sinabi niya yun discuss nga natin yan, hanap ako ng material. Because sinabi niya na he doesn't own an air asset. And then I have to ask someone yesterday, forwarded that person yung sinasabing wala siyang air asset. Sinabi ko, boss, totoo ba ito? Sumagot yung source natin at sinabi, sinungaling, meron siyang 3. Tapos, naglambing ako, baka naman kaya mong i-identify kung ano yung 3 yan. Tapos, wala, nag-smiley lang siya. Siyempre, minsan Marlon, yung mga ganyan na resources natin, never natin pinilit na bigyan tayo ng impormasyon. Kung ano yung impormasyon na iboboluntaryong ibigay, we appreciate it. Pero yung para tayo ang mangulit at mangonsumi sa kanila na pahinging impormasyon, hindi. So, kung ano sila komportable. Kung ano lang sila komportable pa. And speaking of komportable, nakapagtataka lang talaga at nakapagdududa. Bakit nga sa halip na ipakita ng administrasyon ito o ng Senate Blue Ribbon Committee na ibigay yung seguridad na nararapat para kay Sergeant Gutesa at ibigay yung lahat ng pagtanggap sa anumang detalye na ibibigay na pwede niya pang isiwalat sa nalalapit na pagdinig uli sa Blue Ribbon Committee. Bakit pilit nilang sinisira ang credibility nito? Ano ang gusto nilang mangyari? Para hindi natularan ang Sergeant Gutesa? Para yung iba pang testigo na gustong lumabas ay matakot ng lumabas at magpahayag din ng kanilang nalalaman hinggil sa talamak na nakawan. Ang lungkot pa, ang walang na dapat tungkulin at obligasyon ng Estado, higit lalo ng mga matitinong mambabata sana, sa katauhan sana ng isang Senator Ping Lacson na hindi pa rin nakakalimutan ng sambayan ng Pilipinas, yung resolution number 20 niya, para naman doon sa certificate. Hindi siya number 2010 yata yun, Marlon. Resolution number 10, di ba? Yung sa certification by certification. Bakit walang nagre-raise niyan ngayon? No? Walang hindi siya. Sana yung grupo ng ganun ng hindi mo pera yan, no. Sulatan siya, "Hoy, bigyan mo naman kami ng linaw dito sa ganyang ginawa mo. At paano mo maiaayos yan, blah blah blah." Sana ganun, no? Yes, John Piswena. Tama, resolution number 10. I stand corrected. Ito Marlon, nakita kita sa post ng isang senator, Attorney Jimmy Bondoc nung magkakasama kayo. Meron bang chika about this? Merong nagkita-kita po yung mga dinaya. Or pwede bang sabihin? Pwede naman. Na-post yun. Nagkita-kita po yung mga dinaya na Duterte sa isang lugar kasi may pinapirmahan si Attorney Torion ng sulat address sa Senado kung saan ay ipinananawagan nila ang agarang pagsasagawa ng investigasyon para itulak na ang manual o hybrid counting sa darating na 2028 elections. Kasi naniniwala ang PDP, gayon din ang iba pang mga guest candidates na hanggat sistema ng bilangan ng ginawa nitong nakalipas na eleksyon ang magaganap sa 2028, talagang mandadaya ang administrasyon ito at mape-perfect pa nila ngayon ito. Yung technical glitch na yun, patuloy na gagamitin yun ng isang COMELEC Chairman George Garcia. Marlon, question. Baka kasi sabihin ng iba na ang damot nyo naman, ang dami-daming ibang issues dyan, nandiyan na naman kayo sa election or COMELEC issue na manual recount or manual counting sa 2028. You have to remember, guys, the emphasis here is not to recount or do manual counting ng nakaraang eleksyon. Hindi rin naman hinahabol ng mga taong ito na baka ako yung dapat na nakaupo dyan. Hindi ho ganun eh. Ang kanilang objective is futuristic. Yung upcoming 2028, it's not for them that whatever they lost dun sa 2025. Hindi ho eh. Ganun ho sila mga kaprofessional, Marlon, na hindi nagsasour grape and all. It is for the good of the 2028 election. Why, Marlon? Di ba laging sinasabi ni Atty. Vic Marlon nung campaign, the alpha and the omega ng corruption na yan, dapat mabantayan natin ng mabuti yung budget. And when we say budget, hindi tayo mapupunta dyan kung hindi tama yung iluluklok natin sa mga susunod na panahon. Maaaring tama ang niluluklok natin sa mga posisyon na yan kung ang sistema naman ay bulok under the leadership of George Garcia. Yun munang ugat na yun ang kailangan nating solusyonan. That's why may mga taong nananawagan na ayusin at tanggalin ang systemic corruption sa COMELEC. At hanggat may talamak dadayaan sa eleksyon, walang patutunguhan yung ating bayan. Kasi ang iuupo lang nila dyan ay yung mga tao na magiging sunod-sunuran sa kagustuhan ng Palasyo ng Malacanang. Pero naniniwala kang ang root ay nasa COMELEC? Isa. Tama. Isa no. Tama. Pero tama 'yun. Isa ay nandoon talaga. Kutsaba na to eh. Kung may collusion sa paggamit ng budget, paano sinalaula?
ganun din, meron din sa buwatan kung paano naman dinadaya ang eleksyon. Yun nga. Kasi nga sa election na yan, sa corruption na yan, dapat maayos. Dapat ayusin para Marlon, worth it yung lahat ng nagpagod sa kanilang pinaniwalaan. At yung dahil may pagod na ininvest yung maraming tao dun sa iluluklok natin, kapag naluklok yung mga yan, ang konsensya nila ano ang balik ko sa mga taong ito? Hindi sa paraan ng proyekto, hindi sa paraan ng pera or anything. Paano ko mapapaganda ang buong bansa para sa kanila? Yung ganun no? Huwag natin kalimutan ngayong 2025 midterm elections lang tayo nakakita na pinahintulutang mag-vote buying ang kandidato ng administrasyon. Yung vote buying na yun, pinahintulutang mamigay ng ayuda. Grabe, ginawang legal nila ang illegal na vote buying. At hindi lang basta ginawang legal, lantaran. At talagang grabe yung ginawa nila. At ang ginamit dito na pera, pambudol, pang-ayuda, pamigay ng ayuda, ay pera ng sambayan ng Pilipino. At ang pinanggalingan nito ay ang pambansang budget na pinakakurap, pinakamaanomalya at pinakalabag sa konstitusyon na pinirmahan mismo ng isang Marcos Jr. Yeah, legalized corruption, di ba? Yes. Pero walang direksyon yan Tingnan mo, talagang may expose sila. Look at what happened to DPWH. Yung akala nilang consistently gagawin na nila, na-expose sila. Di ba? Dahil diba, si PRRD na rin, Marlon, ang nagsabi na mahirap dayain ang paper trail sa government transactions. To the point na kinailangan masunog ng DPWH. Wala pa rin balik dyan, Marlon, kung ano yung mga nasunog. Wala na rin balita, Pam. And speaking dun sa dun sa mga pangyayari ngayon, Pam, naniniwala ako, tadhana pa rin ang magpa-fact check sa administrasyon ito. Tadhana pa rin ang magtatama sa mga katiwalian ng Marcos administration. Huwag nating kalimutan yung 5,500 flood control project na ipinagmalaki sa State of the Nation address ng isang Marcos Jr. pero na-fact check siya ng kalikasan. Huwag nating kalimutan pa na una pa lang sinabi na ng isang Vice President Sara Duterte na walang ibang nakikialam sa pondo sa gobyernong ito ay 2 tao lamang sa katauhan ng isang Martin Romualdez at Saldico. At true enough, 22 classrooms lang po ang naipagawa ng Marcos administration sa kasalukuyang taon, and true enough, tinuturo at ang direksyon ng anomalya sa flood control ay Martin and Saldico. Si Martin na gross negligence lang ang ikakaso sa kanya, Marlon. Grabe. Lalo lang magagalit ang tao at naniniwala ako, lalo lang magagalit ang tao yung ginagawa nilang pagbabago ng naratibo. At habang galit ang tao, hindi lamang tao ang manggigigil dito pa, kundi ang business community. Higit lalo pati ang international community. Pero naniniwala ka bang nakikinig sila sa galit ng tao? Hindi. Nabubulag pa rin sila na kaya nila ang lahat. Nabubulag pa rin sila na kaya nilang suhulan ng lahat. Bakit Marlon, sinasabi ng ICI na yung pagla-live or pagpe-presko nila is to give to welcome yung need or yung demand ng tao na mag-live sila. Wala naman din tayong nakukuhang Marlon sapat no? Yeah, pero isingilin natin sila, Pam. Dapat after na itong undas na to, by next week, kailan sila magre-resume ng kanilang investigasyon, no? Dapat i-live 14. Sa 14. Antayin natin yung dahilan nila na kailangan na bumalangkas ng mga patakaran kasi baka may malabag na due process at karapatan ng mga imbitayan nilang suspect o resource person. Panginoong Jesus, tulungan niyo ho sila na mas importante pong dapat makita nila yung karapatan ng sambayan ng Pilipino na malaman kung paano binalasubas, winalangya, ginahasa at pinagpasasaan yung multi-trillion pisong pera ni Juan de la Cruz. Grabe, no? Yun nga, Marlon. Bukas ba, Marlon, naka-costume ka? Wala, mamayang gabi ako. Mamayang gabi kami. So mamayang gabi ka magko-costume? Pagtutulos ng kandila. Ikaw, alam ko, puro matatanda kasama mo. And lalabas ka ba? Pupunta ka ba ng sementeryo? Oo, kailangan. Kailangan magbigay pugay, kailangan magsindi ng alay para bigyan sila ng everlasting light nga, di ba? Yes. And speaking of bigay pugay, hindi tayo nakapagbigay pugay sa first honor natin. Oo nga, nag-scroll up na nga ako. Ang unang-una natin ay si Angel Hair. Sinundan niya ni Sarah Ongkiko. Wow, sounds like a nepo name, Sarah Ongkiko. Nandiyan din si Rodora Tuazon, John Sanchez. Hello, John Sanchez. He's watching from Vancouver. And of course, from Davao City, the safest city na kinokontra ng isang Sonny Trillanes, Marlon, na hindi safe. Nandiyan din si Kuldani.
Okay. Daniel Manansalamaya Pabak, waiting from Pampanga. Hello po. I hope the wait is over. At siyempre medyo nahulit si Miss Susan pero siya pa rin yan. Susan pa rin. Maayong buntag. Ingat po kayo. Si Tiara. Talagang nagbibilang sila kung pang ilan sila, di ba? Christine Bernardo. Ang dami nyo. Presencia Prado. I am Tommy. Eyol Serof. Cruz, Soledad, and then the rest of everyone in between. And yung pinakahuli na lang na magko-comment, isa-shoutout natin, si Joselito Foster, watching from China. OFW Hero, thank you. Ayan si OFW, kanina pa to pala. OFW Hero, hello. Hindi kita mahanap pero shout out my friend, our friend, OFW Hero. Thank you po. Yes. Ay, may nagpakulay ba? Wala. Okay. Di ba, shoutout po sa inyo sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Magbabalik po kami bukas. Ako po si